may pumutok na naman na balita mga kotse. Naku, happy-happy na naman ang mga loyalista ngayong araw na 'to, sigurado. Hindi ko alam kung nabalitaan niyo na, pero isa na namang ill-gotten wealth case ang nabasura ngayong araw na 'to, mga kotsero. So, ill-gotten wealth case ito laban sa, kay, Ferdinand Edralin Marcos at kay, Imelda Romualdez Marcos. So, yun yung nangyari diyan, mga kotsero. Tingnan natin yung balita, papakita ko sa inyo. Sana ba? Yan, wait lang. Eto na, it's coming, ayan. Yun, yun oh, nakasulat oh. Sandigan Bayan junks ill-gotten wealth case versus Marcos Associates. Hindi pa nirekta ni Inquirer. Nakakahiya naman sa inyo, Inquirer, di ba? Hindi niyo pa sinama na ano, hindi niyo, ba't ang sinabi niyo lang Marcos Associates? Eh, ang dami-dami nila diyan. At kasama pa diyan si Apo Lakay tsaka si Madam Imelda, kaya gano'n. Ayaw nilang idamay yung pangalan ni Apo Lakay tsaka ni Madam Imelda. Bakit? Kasi mga kakutsero, napansin niyo ba recently, sunod-sunod ang talo ng PCGG? Pansin niyo ba 'yun? Napapansin niyo ba? Um, ano 'yun, it's been a losing streak for PCGG. Kaya delicads, guys. Unti-unti na nasisira propaganda ng mga dilawang pink CPP tungkol sa mag-asawang Marcos, kay Apo Lakay tsaka kay Madam Imelda. Kaya 'yan, ito na nga, basahin natin yung decision. Kasalanan na naman ni PBBM 'yan, sabi ni Daddy Rico. Oo, kasalanan na naman niya 'to. Sasabihin na naman ng mga dalawang pink CPP iniimpluwensyahan ng executive ang Sandigan Bayan. Mahiya-hiya kayo, uy! Sandigan Bayan 'yan, korte 'yan, under ng Supreme Court 'yan, huwag kayong gano'n. 'Di ba? Huwag kayong OA. Hindi porke natatalo kayo ibig sabihin, tawag dito, dinadaya kayo. Weak lang talaga ang dalawang pink CPP, kaya gano'n. Weak lang talaga sila, kaya wala raw ebidensya. Basahin natin yung kaso, ito yung kaso. Diyos ko, stress na stress na mga dalawang pink CPP sa Marcos admin. Hindi lang dalawang pink CPP, pati mga DBS, mga Duterte Balahura supporters, mga kotsero. Take note ulitin ko lang, para sa at least in my mind, magkaiba ang DDS, yung diehard Duterte supporters. Iba yung DDS sa DBS, may mga DBS talaga. Yung mga balahura, yung mga walang parang walang pinag-aralan. Anyway, ano sabi niya? Sandigan Bayan's 4th Division dismissed. Oh, ang laki niya, no? Ayun, basahin, lakihan natin, dismissed. Ayan, no? Dismissed. Ay, ang tindi nga naman. Ang sakit-sakit naman yan. Yan. Oo, yan. Sandigan Bayan's 4th Division dismissed the ill-gotten wealth lawsuit case against the associates of former President Ferdinand Marcos Sr. and his wife Imelda Marcos involving the 3,305 shares in Eastern Communications, the oldest telecommunication company in the country. Yan. Ay naku, ito na nga. Ayan, oh. In a 19-page resolution penned by Associate Justice Lorifel Pahimna, furnished to the media on Friday, the Anti-Graft Court granted the demurrer to evidence. Uy, demurrer to evidence. Ibig sabihin, isasantabi na yung mga ebidensyang ipinakita, mga kotsero. Nakitaan ng korte na yung mga ebidensya hindi sapat para patunayan na may pagkakamali na ginawa ang mga Marcoses dito. Tsaka yung mga kasama niya. Marami sila eh. Ang tawag nga sa kanila, Nieto Group eh. Nieto Group ang tawag. A minor stockholder in the telecommunications company. Yun ang sabi. Aha.
Ang sabi, the defendants are Arellano, Legarda, Lobregat, Nieto. Okay. Ayan, yan yung ano. As usual mga kotsero, as usual, ang akusasyon dito, yung mga ano, itong mga taong 'to, yan, yung mga tao na yan, umakto bilang mga ano, bilang mga tawag dito, front, cronies, bilang front ni Apo Lakay. At dahil diyan, nag-aano na naman, tawag dito, yumaman ng sobra-sobra si Apo Lakay through kickbacks, ayan. Tapos yung mga iba't iba pang mga, pamamaraan daw ng pagnanakaw sa gobyerno. So, yun yung accusation diyan. Kaya lahat ng mga ano, basta everything PCGG, kahit hindi sabihin ng ano, ng Inquirer.net na hin kahit hindi nila sabihin na respondent ang mga Marcoses diyan, patungkol pa rin yan sa Marcos. Kasi PCGG at the end of the day was created as an anti-graft and corruption commission, against the Marcos family. So so nagtataka nga ako ba't hindi nila sinama dito yung ano, yung pangalan ng mga Marcoses, Pero kasi it's really the point of PCGG kaya nga siya binuo para dun, But anyway, so lahat ng kinakasuhan ng PCGG mga kotsero, itong lahat ng kinakasuhan nila ay mga tao na inakala na kumita at nagpayaman sa Marcos family. Yun yun. So, ito raw mga tao na 'to na minention diyan, yumaman daw sila at naging, front ni Apo Lakay. Gano'n lang naman kasimple yun. Sabi, "The plaintiff offered no explanation as how such series of transactions became illegal that would constitute ill-gotten wealth." Yun ang sabi ng yun ang sinabi ng ano, ng, tawag dito, Sandigan Bayan. Hindi raw nakakapagpaliwanag ang PCGG. Oo, na bakit daw naging illegal yung mga transaksyon para masabi na yung kayamanan na yun na kinuha or sequester ng PCGG ay ill-gotten wealth, yun. The court the court accepted documentary evidence like the original copy of receipts and passbook accounts which was under the custody of Maria Lourdes Magno, Chief Administrative Officer of the PCGG Library and Records Division. So, yun. At, si Magno daw ang lone witness dito sa kaso na 'to. Bakit ka nag-iisa? Si Magno lang daw ang lone government prosecutor's witness. Walang iba, walang ibang testigo, siya lang talaga. Kulang na nga yung ebidensya ng ano, ng papeles, tapos kinulang pa dun sa witness. My goodness. However, the court noted that Magno stipulated that she is only a custodian of the records as chief librarian of the PCGG and has no personal knowledge of the transactions contained in the documents she identified. So, witness nga siya, oo, pero yung pagiging witness niya ay limitado sa pagiging custodian, tagabantay at taga siguro na yung mga ano, mga records hindi nawawala, hindi nasisira, hindi nananakaw. So yun lang pala ang trabaho ni Magno. So paano na? Paano na nga yun? Paano mo ipapaliwanag na paano ipagko-connect the dots? Custodian lang pala siya. Furthermore, the PCGG's chief librarian stipulation clearly shows that Magno is not a credible witness to substantiate the allegations of the plaintiff. Ay. So yung witness pala nila, eh, wala, nga. Hindi daw credible, walang halaga, gano'n. Wala siyang halaga basically. Grabe naman pala ito.
In short, the plaintiff failed to substantiate on its allegation that herein defendants Nieto Group knowingly allowed themselves to be used as dummies of Manuel H. Nieto and or spouses Ferdinand E. Marcos and Imelda R. Marcos in acquiring ETPI shares of stocks without lawful consideration. Yun. Ito yung problema ngayon dyan, mga kotsero. So, ibig sabihin, nagdesisyon ng ating Sandigan Bayan na yung shares of stocks ng Eastern Telecoms during that time, legal. So, legal. So, yung mga nakapangalan sa Ferdinand E. Marcos na shares of stock, hindi ill-gotten wealth. Hindi siya illegal. Yung mga nakapangalan na shares of stock sa Imelda R. Marcos ay hindi illegal. Bakit po importante yan? Kasi, ang may-ari ngayon ng Eastern Communications ay PLDT at Globe. How will this affect ngayon yung shares of stock ng mga Marcoses sa Eastern Telecoms, sa Eastern Communication, na ngayon ay parte ng PLDT at Globe Telecom? Ibig sabihin, may pag-aari ngayon ang mga Marcoses ng stock sa PLDT at Globe. Na sinasabi dito na dating parte ng ETPI. Gaano kalaki yan? Kasi kung malaki yan, mga kotsero, kung malaki yan, good luck. So babayaran. So may utang ang PLDT at Globe sa mga Marcoses. Kasi pwede silang mag-claim diyan, magre-retroact yan. Ay, yung dating ETPI shares of stock na sinequester ng PCGG, syempre ibabalik sa kanila. And iko-convert mo ngayon yan into the shares na those that are related to PLDT and those that are related to Globe. Gaano kaya kalaki itong shares of stocks na to, no? 3,305 shares eh. Pero syempre, marami silang respondents eh. So hindi natin alam kung ilan dyan yung sa Marcoses, ilan dyan yung sa mga Nietos. Di ba? Hindi natin alam kung alin dyan, kung ilan lahat yan. Pero, di ba? It begs the question, gaano kalaki? At ano kayang ipambabayad? Kano kaya yun, no? Di ba? Magkano kaya abutin doon? Ano kaya sasabihin ng Ayala at ng MVP, di ba? My goodness. This is interesting. Itong pwedeng gawin ng Marcos family. No? They can petition for the return. Kasi dahil na-dismiss na, sinabi na ng Sandigan Bayan na, hindi yan ill-gotten wealth. O di they can petition for the return. Ginawa na yan, di ba? Ginawa yan ni Irene yan, si Ma'am Irene. Nag-file sila ng petition sa Sandigan Bayan na ibalik na yung mga dineclare ng Sandigan Bayan na hindi raw ill-gotten wealth. Although dineny yun ng Supreme Court kasi ang sabi ng Supreme Court, yung iba doon is still part of ongoing litigation. So, dineny ng Supreme Court. But at least, mga kotsero, at least sa area ng bragging rights, di ba? At least sa bragging rights, pwede nating masabi na, wala, talo mga dilawan, propaganda lang talaga yung pinagkakalat nila, etc., etc. So ganun yun, mga kotsero. Anyway, tuloy natin yung Ayun, so now owned by PLDT and Globe Telecom, Eastern Communication was founded in 1878 and laid the first submarine cable linking the Philippines and Hong Kong. In 1970s, the telco company was acquired by Marcos cronies Jose Africa, Manuel Nieto Jr., and Roberto Benedicto,
whose shares were later sequestered in 1987. So, yun. Paano ngayon yan? One more case down. Actually, iniintay ko na lang mga kotsero. I hope na I hope i-release na to ng Supreme Court soon. Kasi, ang tagal na nito yung sa conviction, yung criminal conviction ni Madam Imelda noong 2018. 7 counts of graft and corruption yata. 7 counts. So, yun ang iniintay ko resulta na lumabas kasi wala pa yun. Wala pang, although inappeal na sa Supreme Court, pero wala pang desisyon. But if history is going to repeat itself, merong decision ng 1990 something. Guilty rin yung verdict. And it was overturned sa Supreme Court eventually. So, let's see kung anong mangyayari. Ayan, maraming po salamat sa inyo patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to subscribe to our Coach Jared YouTube channel. And follow rin po tayo sa ating Facebook page. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. But again, mga kotsero, I'll see all of you in our next Coach Jared Live. God bless you and see you next time, guys. Bye!